Dear Kuya Bono, mahilig ako makinig ng mga kwento pero hindi ako mahusay sa pagsusulat kaya diretsahan na lang tayo. Kayo na pong bahala. Basta't sa huli Kuya Bono ay hihingi ako ng pabor sa inyo at sa mga kahugot dahil kailangan ko ng opinion ninyo. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Myla, 38 years old at isa akong elementary school teacher dito sa Isabela. Maaga akong sumubok makipagrelasyon Kuya Bono. Grade 6 pero wala lang yon. First year and second year high school ay nanagot ulit ako ng mga suitors. Normal na buhay, teenager pero fourth year high school ako totoong na in love sa isang lalaking hindi ko sure kung magiging masaya ang aming magiging relasyon. Marami na kasi siyang nasaktang babae. First time kong kontrahin ang puso ko noong bastidin ko ang lalaking yun Kuya Bono dahil utak ko ang sinunod ko. Graduating kasi kami noon ng high school at nagsikap din akong magtapos ng high school na magaganda ang grades sa card ko. Hindi kasi kami mayaman Kuya Bono kaya kailangan ko ng scholarship at pinalad naman akong makakuha sa isang politiko sa amin. Doon din nakakuha ng scholarship ang ate ko na ngayon ay accountant sa Maynila. Sa NC sa Santiago ako nag-college Kuya Bono. Alam mo siguro yun dahil taga Isabela ka, di ba? Kumuha ko ng Bachelor in Elementary Education at syempre, una, pangalawa at pangatlong taon ay seryoso muna sa pag-aaral dahil may mini-maintain akong grades para hindi maligwak sa scholarship. So, deadma muna sa mga boys. Isa pa, kasama ko pa din noon sa boarding house si Ate Sally, ang ate kong accountant at siya ang naging pinaka-conservative na babaeng nakilala ko, Kuya Bono. Sa totoo lang matalino si ate nung elementary pa lamang siya. Nagtapos siya ng second honorable mention pero noong high school na ay tinamad ng magre-review. Okay na daw yung pasado lang. Masipag siya sa bahay, mahiling mag-alaga ng baby. Kahit hindi namin kamag-anak basta nakagiliwan niya yung bata, nagpe-presenta lagi siyang mag-iwi. Dahil doon inakala ng parents namin na maaga siya makakapag-asawa kasi pamamahay at pag-aalaga ng baby ang hilig niya. Kaso nung third year high school na siya, dumating ang tita naming galing abroad at isinama siya sa isang bangko sa Santiago. Nagustuhan niya ang atmosphere sa bangko, yung aircon na workplace, yung mga babaeng teller na nakasuot ng magagandang uniforms nila. Then bigla na lang nagbago ang pananaw niya sa buhay, nagkaroon bigla ng pangarap na maging empleyado din sa bangko. Kaya naman siya ay nag-aral mabuti as in sunog kilay. Binaliwala din muna niya ang tawag ng pag-ibig hanggang sa nakatapos siya ng college, then nag-review para sa board exam until finally ganap na siyang accountant. Kaya lang ay parang na-obsess naman si ate sa kanyang karir at nakalimutan niya ng maglande. Ganun pala yun. Kapag na-obsess ka sa karir mo, mawawalan ng puwang sa buhay mo ang love life dahil ang karir para kay Ate Sally ay isang hiwalay na mundo. Yung parang nag-aral ka, nagsikap makatapos, nagsikap na makapasa sa board exam. And finally, may trabaho ka na pero para kay Ate Sally, hindi doon nagtatapos ang lahat. Panibagong simula lang pala yun at bawat araw ay challenge dahil ang obsession naman niya ay ma-promote nang ma-promote. Sumikip at lumami ang mundo ni ate sa kanyang karir dito sa Isabela, kaya't lumuwas ng Maynila upang doon patunayan ang galing niya. Pero naisip ko noon, what if sawa na siya sa Maynila? Mag-a-abroad na. Naisip ko din kung hindi ka marunong makontento, talagang malayo ang mararating mo. At okay lang yun, hindi ba mga kahugot? Okay lang yun lalo na kung wala kang napabayaan o naiwan habang ikaw ay umuusad palayo. Kung ikaw ay marunong magbalanse ng mga aspeto ng buhay mo. Kaso sa ate ko nga, nag-focus lang sa karera at ang pag-ibig ay hindi na inalintana. Kaya't ngayong 46 na siya, makakapag-asawa pa ba?
Change is something natural and normal sa buhay natin. Sa mundo ng pag-ibig, kailangan nating masaktan at magsakripisyo para sa pagbabago. At naranasan ko yan, Kuya Bono. Mahal na mahal ko si Dieter noon. Sobra-sobra pero nasaktan ako kaya't isang araw ay nagdesisyon akong baguhin ang buhay ko. Kahit sobrang sakit at parang imposibleng gawin ay nakipag-break ako sa kanya. Nagmahal ako ng iba kay Adrian, isang lalaking halos kabaliktaran ni Dieter. And I was so honestly happy and contented sa mundong inalay sa akin ni Adrian. At kahit konting pagsisisi ay wala akong naramdaman sa pagpasok ko sa buhay niya. Hanggang sa hindi ko namamalayang kasalo na pala namin ang ex kong si Dieter sa mundong ito. So ang nangyari, sa kasalukuyang mundo ko kung saan kasalo ko si present, ay kasalo din namin si ex. It's like present with ex. First year college kami ni Dieter nung maging kami. Kilala siya sa school namin nung high school kasi isa siya sa pinakagwapo pero pinaka-playboy naman. Halos lahat ng magagandang babae sa school naging ex niya at nasaktan niya. Hindi ko actually inasahan na may posibilidad palang mahilera ako sa magandang babaeng naging biktima niya dahil bigla ay nanligaw siya sa akin. Tanong ko pa sa best friend kong si Arlene noon, maganda ba ako? Ba't naliligaw sa akin yan? Pero kahit doubtful ako na maganda ako ay hindi pa rin naman ako nabobo kaya hindi ko sinagot kaagad si Dieter. May bali-balita pa dati sa school na mayroon daw 1 week rule si Dieter. Yung maximum of 1 week lang daw na panliligaw dapat ay napasagot niya na ang kahit sino mang babaeng maibigan niya. Nagbilang ako ng araw noon. At noong pang-7 araw nga ng panliligaw sa akin ni Dieter ay napansin kong determinado talaga siyang mapasagot ako. Nagmakaawa pa. Sabi pa niya kung gusto ko daw ay luluhod siya sa harapan ko, sagutin ko lang siya. Sa gwapong mukha niya noon, makikita mo yung sincere na pagmamakaawa. Pero hindi ko pa rin siya sinagot, Kuya Bono, kahit ang totoo noon ay gustong gusto ka na siya. Guwapo talaga siya pero hindi siya yung pag-una mong nakita ay guwapo ka agad. Lalo na kapag maitatabi siya sa mga guwapo talaga, parang hindi mo siya mapapansin. Pero habang nagtatagal at kapag natitigan mo ang mukha niya, parang lalo siyang gumagwapo at parang nakaka-addict pagmasdan ang mukha niya. Malinis pa siya sa katawan, Kuya Bono, pati sa pananamit. Hindi rin siya nagnganganga. Siya lang yata sa kanilang 4 na magbabarkada ang hindi natutong ngumuya ng mama. Kaya malinis ang ngipin niya at natural na pinkish ang mga labi niya. Pero siguro ay isa ako sa kokonting bilang ng mga babaeng sumira sa 1 week rule na yon ni Dieter. Dahil hindi ko nga siya sinagot. Kinabukasan at nung mga sumunod pang araw, hindi na siya nagpakita sa akin. Nakasanayan ko na dati na kapag dadaan kami sa harap ng classroom nila, hindi mo siya makikita sa koridor pero bigla na lang siyang bubulaga. Haharang sa dadaanan ko at magpapakyut. Sasabihan ako ng kung ano-anong pampakilig na linyahan niya gaya ng, akala ko lumindol. Ang lakas lang pala ng tibok ng puso ko dahil nakita ko na naman ang babaeng kinaiinliban ko. My life, my love, Myla. Meron pa siya dating ganitong linya. Padaanin niyo ang mami ng mga batang tatawagin akong daddy. My life, my love, Myla. Meron ding kanina parang makulimlim, pero biglang nagliwanag ang mundo ko dahil ikaw ay nasa harapan ko. I love you, my life, my love, Myla.
Pero yun nga, mula nung bastidin ko siya ay hindi niya na yun ginagawa sa akin. Madalas kapag dadaan ako sa harapan ng classroom nila, kapag malayo pa ako nakita ko siya pero papasok bigla siya sa loob ng classroom nila. Nakikita ko siya sa school pero hindi na siya lumalapit at kapag nakatingin ako sa kanya, hindi na siya tumitingin sa akin. Siguro may isang buwang mahigit naman siyang umiwas sa akin, Kuya Bono, at sa totoo lang ay nakaramdam ako ng pagsisisi at panghihinayang noon. Kasi hindi naman siya ang kauna-unahan kong boyfriend, Kuya Bono. Grade 6 ako ay nagka-BF na ako. Noon ko rin na-experience yung first kiss at hindi lang yun basta smack kundi torrid pa. First year high school, nagka-jowa din ako, 2 pa, sabay. Pero hindi kami same school at taga-malayo yung isa. Pero yung 2 yun ay hindi nagtagal. So kung sinagot ko si Dieter, pang-4 ko sana siyang boyfriend nung high school ako at siya sana ang pinakagwapo. Pero kumpara kasi sa unang 3 naging jowa ko ay in love ako kay Dieter. Doon sa 3 ay relasyong tumatahol lang naman o puppy love pa. At natakot talaga ako kay Dieter. Natakot akong masaktan. Natakot din akong mapagchismisan sa school at mapabilang nga sa mga babaeng pinaibig at iniwan lang. Pero after over a month yata since binasted ko siya, bigla siyang humarang ulit sa dadaanan ko pero wala na siyang hugot o pick-up line. Seryoso siyang tumitig sa mga mata ko at sinabing, "Hi Myla, kumusta ka na?" Natigilan ako noon sa paghakbang at saglit na sinalubong ang mga mata niya, tsaka sumagot din ako ng, "Hi Dieter, okay lang ako. Sana ikaw din." Iyon ang naging simula ng closeness na naman namin ni Dieter. Nag-iba na siya, parang naging mature na. Binata na talaga at wala na yung pagka-presko niya. Dati Kuya Bono yung magaslaw siyang kumilos at normal yun sa mga teenager pero that time talaga ay nagbinata na siya. Naging seryoso na talaga kaya naman pinayagan ko na siyang manligaw 2 months before graduation namin ng high school. Kahit nung bakasyon na madalas siyang magpunta sa bahay. Trinopa pa niya mga pinsan ko pero alam kong nakamatsyag si Papa noon sa mga kilos ko kaya hindi ako nagpahalatang in love ako sa manliligaw ko. Sinagot ko si Dieter nung first year college na kami. Sa Santiago rin siya nag-aral pero sa University of La Salette siya. Nilinaw ko sa kanya noong araw na sagutin ko siya na hindi pag-ibig ang priority namin kundi ang studies namin. Ang sabi niya, "Oo, alam ko. Kaya ka nandito tayo sa Santiago, di ba? Para mag-aral. Gawin na lang nating inspirasyon ng isa't isa sa pag-aaral natin." Kuya Bono, kung pakikinggan ko lang ang pangungulit ng puso ko noon, ang gusto ko ay araw-araw kong kasama si Dieter. Bawat sandali noon at sa tuwing tatangkain kong mag-review, pumapasok siya sa isip ko. Dadamputin ko ang cellphone ko at iti-text na siya pero kinokontrol ko lang ang sarili ko. Madalas din kapag kaharap ko ang books and notes ko pero hawak ko ang cellphone ko, pupunain ako ni Ate Selly. "Ag-review ka o inaggarampang?" Maririnig kong patutsyada niya. Sa Tagalog, "Magre-review ka ba o makikipagharutan?" Alam kasi na Ate Selly na boyfriend ko na si Dieter noon kaya naman mas lalo ko pang pinagbuti ang pagpapakita sa kanya na sa pag-aaral ako seryoso at hindi sa relasyon namin ni Dieter. At sa tingin ko mula first year hanggang third year college ay naggawa ko naman yun, Kuya Bono. Pero lingid sa kaalaman ko, habang nagpo-focus pala ako sa pag-aaral ko ay nakabalik na si Dieter sa dating gawin niya nung high school kami.
Naging palikero na ulit at habang inaakala kong kami pa ay hindi na pala dahil maligaya na siya sa iba. Nalaman kong may iba na siya noong mismong araw na lumuwas na si Ate Selly sa Maynila upang magtrabaho sa main office ng Metro Bank sa Maynila. Masaya ako noon dahil may kalayaan na akong maglande na walang kinatatakutan. Excited ba akong ibalita noon kay Dieter sa text na pwede na siyang dumalaw sa boarding house namin dahil wala na si ate. Pero hindi siya nag-reply. Tinawagan ko, ang tagal na nagri-ring kaya't ika-cancel ko na sana ang call pero biglang may narinig ako nagsalita. Boses ng babae nung una. "Bakit sino ba itong Milo na to?" Sabi nung babae. "Akin na kasi, huwag mo sagutin." Boses naman yun ni Dieter. "Sino nga to? Wala ka namang tropa ng Milo ah." "Pinsan ko yan, taga Maynila." Yun naman ang narinig kong sagot ni Dieter. Then wala na akong narinig. Wala na sila sa linya. At winala ko na rin ang ugnayan ko kay Dieter. Hindi lang dahil sa Milo pala sa halip ng Myla ang naka-phone book kong pangalan sa phone niya, kundi nalaman ko din mula mismo sa pinsan niyang si Aunt Janet na nagulat pa talaga nung tanungin ko kung may iba na ang kuya Dieter niya. Hindi kami ganun ka-close ni Aunt Janet kasi pasosyal siya kahit nung high school pa kami. Ahead kami ni Dieter ng 1 taon sa kanya kaso may isang araw nung high school kami na nakitext si Dieter sa kanya kaya na-save ko ang number ni Aunt Janet. Kinagabihan matapos kong marinig ang pag-aagawan ni na Dieter at ang babaeng yun sa cellphone niya nung tawagan ako, ay tinext ko si Aunt Janet at naalala daw kaagad niya ako kasi ang pangalan ko sa phone book niya ay My Life at ang apelido ko ay My Love. "Hi din, Ate Myla. Kumusta ka na?" Ganito ang reply ni Aunt Janet. "Eto, malungkot. Kasi nalaman kong may iba na naman pala ang pinsan mo." "Sinong pinsan ate?" "Si Dieter." "Ha? Bakit kayo pa ba? Akala ko matagal na kayong wala." "Kanina ko lang nalaman na may iba na siya. Nag-focus kasi ako sa pag-aaral ko." "Ay sorry Ate Myla. Pero bago itong present girlfriend niya, si Ate Carla, may 3 pa yatang nauna. Pati nga si Bernadette naging ex niya eh." Si Bernadette naman Kuya Bono ay dating best friend ni Aunt Janet pero naging magkaaway sila nung 3rd year sila dahil sa isang lalaking pinag-agawan nila. Marami pang kwento si Aunt Janet sa text nung gabing yon pero hindi ko na matandaan yung iba. Ang natandaan ko ay panay ang punas ko ng luha ko habang ka-text siya dahil sobra akong nasasaktan sa idea na yung lalaking akala ko'y akin pa rin ay hindi na pala. Nag-focus na lang ulit ako sa pag-aaral ko noon. Practice teaching season din noon Kuya Bono dahil doon ay medyo naging light na lang ang pagsisintimiento ko tungkol kay Dieter. Sa isang elementary school ng barangay na nasasakupan pa rin ng Santiago ako na-assign as practice teacher. At isang hapong naghihintay ako ng tricycle pa uwi sa boarding house ko ay biglang umulan kaya sumilong ako sa isang waiting shed. Maya-maya pa ay may isang binatang patakbong sisilong din. Naka-uniform din siya noon at matapos niyang pagpagin ang nabasa niyang buhok ay napalingon siya sa akin at ngumiti. Gwapo naman siya Kuya Bono pero sa unang tingin pa lang talaga ay nahinuha ko na mabait siya. Sa ngiti pa lang niya at ekspresyon ng mga mata niya, alam kong hindi siya gagawa ng masama. Ilang sandali pa ay 3 batang magkakasukob sa isang payong ang sumilong din sa waiting shed. At yung isa ay pupil ko pala sa grade 5, si Eileen at binati ako. Kanina pa uwian na. Nag-meeting pa nga kami sa faculty pagkatapos niyong maglarga. Bakit ngayon lang kayo uuwi?
naabutan tuloy kayo ng ulan. Naki-birthday kasi kami, ma'am. Sagot ni Eileen at nakita ko ang binata sa sulok ng mga mata ko na nakangiti habang nakikinig sa conversation namin ng mga bata. Kinabukasan, Kuya Bono, habang nakaupo ako sa likod ng classroom ng grade 5 at hinihintay ang teacher talaga nila, dumating si Eileen at kaagad na pangiti noong makita ko. Diretso siya sa akin, binuksan ang bulsa ng bag niya at, "Ma'am, pinabibigay po ni Manong Adrian." Sabay abot sa akin ng isang papel na nakatupi. "Sino Manong Adrian?" "Yung binata po kahapon ngay, sa pergola." "Ah, okay, sige Eileen. Salamat, umupo ka na dun, no?" Utos ko sa kanya sabay bukas ng papel. Maikling note pala yun na nagpangiti naman sa akin pero bigla din akong kinutuban ng masama. Ganito kasi ang nakasulat sa maikling note. "Miss Myla, this may sound corny to you, but did you know that I was born on a rainy afternoon, according to my nanay? And as far as I remember, all the great circumstances in my life happen while it's raining. I met you on a rainy afternoon and I have this feeling that meeting you is a good sign. If you think I deserve to be a part of your life, please send me a message. My cell phone number is at the back of this paper. Please take care always. Adrian." Napansin kong namali ang spelling ng Adrian niya, kung babasahin kasi ay Adrian. Nagkapalit yung letters A at I, kaya instead na Adrian ay naging Adrian. Pero naisip ko rin baka sinadya niya dahil nga sa rain na ayon sa kanya ay laging maganda ang dulot sa kanya. Sa totoo lang napangiti ako. Pero ano bang pinagkaiba ng taktika niya sa taktika ni Dieter noon? Yung poetic approach na ganon, Diyos ko day, alam ko na yon. At isa pa, graduating ako that time kaya dinedma ko na lang ang note na yon ni Adrian. Nagtapos ako ng college na walang boyfriend. At least pleasant yon sa magulang ko at sa ate Sally ko. Nagkaroon sila ng bilib sa akin. Nag-take din ako ng review classes for let, kaya lang weekends lang ang schedule kaya hindi na ako nag-board noon sa Santiago at nag-part-time din ako sa convenience store sa bayan na pagmamayari ng dati naming school principal. Tuwing Saturday and Sunday ay nagko-commute nila ako Santiago Ifugao para sa aking review classes. So most of the days ay nasa bayan namin ako at hindi lang sa nakakarinig ako ng mga kwento tungkol kay Dieter kundi nakikita ko pa siya lagi. Kasi malapit lang ang bahay nila sa store kung saan ako nagpa-part-time job. Wala akong proper training or orientation sa pagtatrabaho sa convenience store, Kuya Bono, pero alam ko naman na dapat maging kind and approachable ako sa lahat ng customers. And that includes my ex na si Dieter. Nag-i-smile ako sa kanya dahil doon ay parang inakala niyang okay na ako sa nakaraan namin. But I need to be honest by saying, okay na nga ako noon at wala na akong galit sa kanya kasi may damdamin pa ako sa kanya at namimiss ko siya. Parang tinanggap ko pa nga na kasalanan ko rin kung bakit nang babae siya kasi masyado akong nag-focus sa pag-aaral ko. O usapan namin nung una pa lang na studies namin ang priority namin at sumang-ayon siya. But I suddenly realized na baka sa akin lang applicable yun, hindi sa kanya, and that it's not fair to throw him all the blame. Sa madaling salita, Kuya Bono, ay nakipagbalikan si Dieter. At ako naman si Gaga, binigyan ko siya ng one more chance. Four years ulit kami ni Dieter, Kuya Bono. 4 years na on and off ang relasyon namin. Madalas ko siyang i-break dahil may nai-involve na ibang babae.
Pero ang pag-break ko sa kanya ay siyempre sasama ng loob na dulot ng selos. At alam naman natin na ang selos ay bunga ng matinding pagmamahal. At oo, sobra ko siyang mahal, Kuya Bono, at nakakainis lang dahil titinon na sana talaga ang relasyon namin kung iiwas lang siya sa ibang babae. Kaya lang kung bakit hindi niya magawa. Teacher ako sa isang private school sa Santiago pa rin nung makipag-break na naman ako sa kanya. Pero that time ay pumatol na rin ako sa iba. Si Maynard, na teacher din, pero high school ang tinuturuan niya. Same school kami at mas matanda siya ng 4 na taon sa akin. Katamtaman lang ang itsura ni Maynard. Malinis sa katawan at masinop sa mga bagay-bagay pati sa ugali. Ang hindi ko lang gusto kay Maynard ay mahilig siyang magkomento tungkol sa ibang tao, maging sa gobyerno. Yung laging may hinaing siya, laging may reklamo, laging nakapinta sa ugali ng tao at sa sistema ng gobyerno, at hindi lang simpleng puna, Kuya Bono, kundi galit siya. Matindi ang emosyon niya kapag nagsasalita na parang may magagawa siya para mabago ang ugali ng kapwa niya at mabago ang sistema ng lipunan. Ang Pangulo ng Pilipinas that time ay si Noynoy Aquino. Pero kung magsalita si Maynard ay parang ang Pangulo na ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Hindi ko ibinoto si Noynoy noong 2010 elections, pero bilang isang guro, hindi ko kayang magsalita ng pangit laban sa Pangulo. Kahit pa sa private kami nagtuturo ni Maynard noon, alam kong kabastusan ang lapastanganin sa salita ang pinuno ng bansa. Hindi sa wala akong pakialam sa ibang tao at sa gobyerno, pero alam ko din kasi na hindi ako perpekto. Marami akong kapintasan at kung may komento man ako sa ibang tao o sa gobyerno ay sinasarili ko na lang. Ang ugaling yan ni Maynard, Kuya Bono, ay weird para sa akin kasi lalaki siya. At yun din ang dahilan kung bakit hindi ako nagtagal sa kanya. Tinanong niya ako noon kung bakit ako nakikipagkalas sa kanya. Sasabihin ko sana na ayoko sa ugaling niyang yon, pero narealize ko bigla, Kuya Bono, na hindi ko talaga siya mahal. Kasi di ba kung mahal mo ang isang tao, matatanggap mo kahit ano pa ang ugali niya. Kaya ang naisagot ko sa kanya sa tanong niya noon ay, "Sorry Maynard, kasalanan ko. Sinagot kita noon kasi gusto talaga kita. Kaya lang hindi na-develop yung pagkagusto ko sa'yo into love. Sinubukan ko magkaroon ng special feelings para sa'yo pero I failed." Apologetic na sabi ko, Kuya Bono, pero nginitian ako ng ngiting aso at saka bumira ng ganito. Bakit hindi mo na lang aminin na ginamit mo na akong panakibutas dun sa ex mong mahal na mahal mo pa? Ganon kasimple, Myla. Wala nang marami satsat. Alam mong prangka akong tao kaya sana prinangka mo na lang ako. Hindi ako nakaimik nun, Kuya Bono. Hinintay ko na lang siyang umalis sa harapan ko pero nasa akin ang pagtanggap noon na tama siya. Hinanap ko kay Maynard ng mga katangiang meron si Dieter. Hindi pisikal na katangian kundi yung pagiging lalaking lalaki ni Dieter. Hindi masalita dahil mas gusto niyang makinig. Malambing, palabiro at positibo lagi ang pananaw. Si Maynard kasi ay toxic talaga. At konti pa lang nasasabi mo, sasabay na siya sa magsasalita at mas marami kang dapat pakinggan sa mga sasabihin niya. May ugali din si Maynard na kapag nagtatalo kami, kapag sumabad ako o sumagot ako, kung si Dieter yun, titigil siya sa pagsasalita. Pero si Maynard, tataasan niya ang boses niya at ang gusto niya ay ang sinasabi niya ang pakinggan mo. Gusto ko pa kang isiping bading si Maynard noon pero wala akong makitang pruweba. Magaling siyang mag-basketball at boksingero pa nga siya nung college siya. Good thing, Kuya Bono, ay kahit konting pagsisisi ay wala akong naramdaman nung mag-break kami ni Maynard. At ang ibig sabihin lang noon ay wala talaga akong dapat panghinayangan sa kanya. Nagpasalamat na lang din ako dahil naranasan ko ang may pagrelasyon sa isang kagaya niya, and it served as a lesson to me.
Tumanggap ulit ako ng mga manliligaw after Maynard. Dalawa silang nanligaw sa akin, sina John at Chris, pero nakisabay sa pangungulit si Dieter. Tinanggap ko ulit si Dieter, Kuya Bono, pero hindi ko na siya pinag-promise. Hindi kagaya ng mga naunang pagtanggap ko ulit sa kanya na pinanumpa ko pa siya. Sabi ko rin sa sarili ko, talagang last chance na yon ni Dieter. Ang sinabi ko lang sa kanya noon ay, talagang last na to, Dieter. Kapag nagkamali ka pa ulit, kahit gaano pa kita mahal, mag-aasawa na ako ng iba. Gets mo? As in kahit sino pakakasalan ko para lang talagang hindi na ako makakabalik sa'yo kasi matatali na ako ng legal sa lalaking pakakasalan ko. Ang sagot niya, Kuya Bono, mahal na mahal din kita, Myla, kaya nga balik ako ng balik sa'yo eh. Kasi ayoko mapunta ka sa iba. Ito lang ang pakiusap ko. Makinig ka naman sa akin kapag nagpapaliwanag ako. Karamihan ng mga pinagdudahan mo hindi naman totoo eh. Sa ibang tao ka kasi nakikinig, sa akin wala kang tiwala. Paano kasi ako magtitiwala sa'yo, Dieter? Ilang beses mo na akong niloko. Minsan lang, Myla. Minsan ko lang sinadya. Anong minsan lang? Oo, Myla, minsan lang. Yung iba, pinaniwalaan mo na lang na nagloko ako pero hindi. Kasi nga sa ibang tao ka naniniwala. Isipin mo naman kung bakit pinipilit ko pa yung sarili ko sa'yo kung may mahal na talaga akong iba. Bakit pa ako babalik kung hindi na kita mahal? Buksan mo rin sana kasi yung isip mo sa mga panahong galit ka para marinig mo yung side ko, para malaman mo ang totoo. Napatitig ako kay Dieter noon. Sobrang dalang, Kuya Bono, na magsalita siya ng ganun kadami. Yung ganun kahabang sentence. Naglakbay din ang isip ko noon sa mga pagkakataong nag-break kami at parang binalikan ko yung mga pangyayari para isipin ako ba talaga ang mali. Gayon pa man, Kuya Bono, ay pinanindigan ko na lang yung pangako ko sa sarili ko na last chance na talaga yun ni Dieter. Kaya't hindi ko na kailangan mag-review ng mga past fights namin. At sa awa ng Diyos, Kuya Bono, ay naging maayos ang unang taon ng pagbabalikan namin ni Dieter. Natulungan pa nga ako ng ninang niya para mapasok ako sa public school. Hindi ko yun hiniling, Kuya Bono. Ang backup ng ninang ni Dieter, kung saan siyang nagpresenta ng ipakilala ko ni Dieter sa kanya, nakaranking naman talaga ako ng Kuya Bono at ang tulong lang ni ninang ni Dieter ay yung napadali yung proseso ng pagkakapasok ko sa gobyerno. Kaya lang ay na-assign ako sa school kung saan ako nag-practice teacher noon at dahil doon ay nagkita ulit kami ni Adrian. Kung natatandaan nyo, siya yung na-meet ko sa waiting shed malapit sa school nung hapong umuulan at kinabukasan ay nagpadala siya ng note kay Eileen na pupil ko noon. Sa likod ng note na yun ay nakasulat ang cellphone number niya pero hindi ko naman siya tinext sa tinawagan. Hindi ko na nga matandaan kung naitago or naitapon ko ang note na yun. In all fairness ay halos hindi ko nakilala si Adrian noong makasalubong ko siya isang umaga. Naka-jogging attire siya pero may kasama siyang aso. Hawak niya ang tali ng Labrador na si Thunder. Nagkatitigan kami ni Adrian at masigla ang ngiti niya sa akin. Good morning, ma'am. Totoo pala, dito ka na nagtuturo. Bakit? Kanino mo nalaman? Sa mga bata. Ah, okay. Yes, dito ako na-assign eh. Okay, ma'am, ingat lagi. Sabi niya dahil alam niyang mag-aalas 7 na noon. Okay naman akong buong umaga nung araw na yon. Pero pagkatapos ng lunch break, pasukan ng hapon ay diretso sa akin ang pupil kong si Jordan at nag-abot sa akin ng sulat. Ma'am, galing po kay Manong Adrian. Tinanggap ko pero hindi ko binasa. Inilusot ko lang ito sa bulsa ng palda ko at kinagabihan ko pa lang ito binasa. Ganon pa rin ang atake ni Adrian, sweet and poetic pero walang dating sa akin dahil in love ako sa lalaking binigyan ko ng last chance ever.
Last chance ever yun, Kuya Bono, pero parang gusto kong pagsisihan na last chance na talaga yan kasi sinubok na naman ulit ang relasyon namin ni Dieter and that time ay matindi. May babaeng nag-text sa akin. Kasama ko pa si Dieter noong araw na yon, kagagaling lang namin magsimba. Huwag mong pansinin yan. Simpleng sabi ni Dieter sa akin, naligalig ako sa sinabi ng babaeng buntis siya at si Dieter ang ama. Block mo na lang. Utos pa niya sa akin na sinunod ko naman, Kuya Bono, kasi ayoko na talagang maniwala noon na may babae pa rin si Dieter kasi araw-araw kaming magkasama. Sa umaga, susundin niya ako sa bahay, ihatid niya ako sa school, tsaka siya papasok sa trabaho niya. Sa hapon naman, pagkagaling niya ng office nila sa school diretso, kakain kami sa paborito naming karinderya ng hapunan, mag-stay siya sa boarding house ko hanggang alas 8 ng gabi, tsaka pa lang siya uuwi. Pagdating niya ng apartment nila, magka-text pa rin kami. Si Elaine na siyang pinaka-close kong co-teacher ko ay isang single mom at sa kanya ako nakapagsabi ng gumugulo sa isip ko noon tungkol sa amin ni Dieter. Alam ni Elaine ang kwento namin ni Dieter. Ang tanong ko sa kanya noon ay posible bang nagloloko pa rin si Dieter? Ang sagot sa akin ni Elaine, yung ama ng anak ko, katrabaho ko at ka-live-in ko noon pero nakabuntis pa rin ng iba. Alam mo kung paano? Gumigising ng madaling araw para saglit na makasama yung kulasisi niya. Then babalik siya sa bahay na parang walang ginawa. Parang panaginip lang, bangungot. Yung araw na biglang may dumating na babae sa school habang nagtuturo ako at siya ay nag-eskandalo. Galit na galit sa akin, blinak ko daw siya kaya siya nagpunta sa school. Kuya Bono, hanggang ngayon kinaiinisan kong maalala ang araw na sobra akong napahiya, hindi lang sa mga co-teachers ko, sa principal namin, kundi maging sa mga bata sa school. Hindi ko siya kayang sabayan sa galit niya, sa pagbubunganga niya. Ang dami niyang sinasabi, malaswa ang bibig niya, Kuya Bono. Mang-aagaw daw ako ng lalaki, gutom na gutom daw ba ako sa titi. Sinikap ng principal namin na pakalmahin siya at ang mali naman ng principal namin ay hinanapan siya ng pruweba na karelasyon nga niya si Dieter. Halos isampal naman ng babaeng yun sa mukha ko ang cellphone niya at pinakita niya ang mga pictures nila ni Dieter. Hindi ko na rin hiningan ng paliwanag si Dieter noon. Nung hapong dumating siya para sunduin ako ay diretsahan kong sinabi sa kanya na wala na kami. Magkalimutan na lang kami. Bakit? Anong nagawa ko? Tanong niya pero ang sagot ko, at natatandaan mo ba yung sinabi ko noon sa'yo na mag-aasawa ako kahit sino para lang hindi na ulit ako mautong bumalik sa'yo? Gagawin ko yun, Dieter. Noong hapong yun sa school pa rin, kahit bukas ang pinto ng kotse ni Dieter ay hindi ako dun sumakay, nag-tricycle ako. Hilam sa luha ang mga mata ko pero nagawa ko pang lumingon kay Dieter at nakita kong kausap niya ang dalawang co-teachers ko. Kinagabihan dumating si Dieter sa boarding house ko pero sinabi ko sa ka-boardmate ko na hindi ko siya haharapin. At pakisabi sa kanya, Medi, kahit kailan ayoko na siyang makita. Umiiyak pa rin ako nung gabing yun nang ako'y naglabas ng papel at ballpen at nagsimulang magsulat. Narinig ko ang pagpatak ng malakas na ulan sa bubong. Umulan nung oras na naisipan kong sulatan din si Adrian at kinabukasan ay pinadala ko kay Jordan ang sulat na yon. Naalala kong may magandang senyales lagi ang ulan para kay Adrian at parang naniwala na din talaga ako noon na nakikiayon ng kalikasan sa kaligayahan ni Adrian. Sa sulat ko, Kuya Bono, sinabi kong gusto ko siyang makasama at makakwentuhan ng matagal
pagkatapos ng klase ko sa hapon. Before lunch break ay pinadala ko yung sulat ko kay Jordan at pagsapit ng 4:45 ng hapon, papunta ko ng faculty room ay natanaw ko na si Adrian sa labas ng gate. Nakaputi ng polo, napakadesente niyang tingnan. Nakangiti ito sa akin at ako na may nakangiting kumaway sa kanya. Kausap ko ang head teacher namin nang biglang umulan. Napatanaw ako sa labas. Wala na doon si Adrian pero bumungad sa pinto si Jordan at ang sabi, "Ma'am Myla, nasa loob ng kotseng puti si Manong Adrian. Hinihintay ka niya doon." Umuulan pa rin nung nakasakay na ako sa kotse ni Adrian at kami ay papunta sa Garden Cafe sa Provincial Road. 3 oras kami doon, Kuya Bono, at sa maniwala at sa hindi, naikwento ko lahat kay Adrian ng tungkol sa amin ni Dieter. Maging yung pangako ko kay Dieter na mag-aasawa ko kaagad sa oras na nag-break ulit kami. Kahit sinong lalaki magkagusto sa akin, pakakasalan ko. Seryoso ka ba nun? Tanong sa akin ni Adrian. Tumitig ako sa mga mata niya. Oo, Adrian. Bakit? Ikaw, gusto mo ba akong pakasalan? Ang bilis ng sagot niya, Kuya Bono. Oo naman. Four months mula ng gabing yon na magkausap kami ni Adrian, Kuya Bono, ay nagpakasal na kami. Legal, may papel. Pero wala ang mami niya noon dahil isa itong caregiver sa UK at 10 taon nang hindi umuwi dahil kung uuwi daw siya ay hindi na siya babalik. May sapat na daw itong ipon upang ipatayo ang kanyang pangarap na negosyo. Maganda rin ang bahay na naipundar niya at dahil nag-iisang anak si Adrian, ay kay Adrian na yon ipapamana. Single mom ang biyanan ko, Kuya Bono, at 16 years old lang daw siya nung mabuntis siya ng papa ni Adrian, pero sila ay tinakbuhan. Tanging si Tita Pai na panganay na kapatid ni mami niya ang nag-aruga kay Adrian, kaya't si Tita Pai din ang tumayong magulang ni Adrian noong kami ay ikasal. Simpleng kasal lang, Kuya Bono, pero nung lumabas kami ng simbahan pagkatapos ng kasal, ay biglang umulan. Lahat ng tao ay nagsibalikan sa loob ng simbahan pero si Adrian, hinila niya ako sa labas at tuwang-tuwa siya, Kuya Bono, habang kami ay nababasa ng ulan. Sumisigaw siya noong una, sigaw sa Panginoon ng pasasalamat. Noon na hindi ko nagawang magpasalamat ng ganon kasidhi kasi alam ng Diyos noon na mahal ko pa si Dieter. Pero alam na alam kong bigay ng Diyos sa akin si Adrian dahil wala akong maipintas sa kanya. Napakabait, disente, mapagmahal, magalang. Tunay na karangalan ng isang babae ang siya ay maging asawa. Oo, hindi pa ganun katindi ang pagmamahal ko noon kay Adrian pero unti-unti, Kuya Bono, ay napapamahal siya sa akin hanggang sa madalang ko nang maalala si Dieter. At yun ay palatandaang malapit na siyang maging alaala na lang sa akin. Wala namang diferensya sa amin ni Adrian. Napatunayan niya ng doktor kung saan kami nagpa-check up dahil 1 taon na kaming nagsasama ay hindi pa rin nagkakalaman ang aking sinapupunan. Gusto kasi ni Adrian na pasalubungan si Mami Jenny ng magandang balitang magiging lola na siya pero dumating na si Mami Jenny ay nireregla pa rin ako. Maganda si Mami Jenny, Kuya Bono, at sa totoo lang, naaalangan akong tawagin siyang Mami kasi kung titingnan ay parang ka-age lang siya ng Ate Sally ko. Bata siyang tingnan sa edad niya.
Maalaga kasi siya sa katawan, sexy pa rin kahit na siya ay 42 na noon. Gusto ko noon, Kuya Bono, na maging close ka agad kami ng biyanan ko, pero nahirapan ako dahil tahimik siya. Pangiti-ngiti lang, napakapinong kumilos at magsalita. Kahit nasa bahay lang, Kuya Bono, ay maayos ang damit niya na akala mo may lakad. Mahigit isang buwan na siya dito sa Pilipinas nung gabing magkakaharap kami sa hapagkainan. At ang sabi niya, mag-aasawa ulit ako, Adrian. Nagulat si Adrian pero bigla ding ngumiti. Why not, Mommy? Bata ka pa naman pero baka naman pwedeng ipakilala mo muna sa akin yung magiging stepfather ko. Sure, he'll come for dinner tomorrow. But this, you need to remember, Adrian. Nag-asawa ka, hindi ako kumontra. Hindi ako nakialam sa pagpili mo ng mapapangasawa, kaya kung sino man yung mapili kong maging asawa ko, I will not expect you to say or do anything against it. Mom, bakit naman ako kukontra? Anak mo lang ako, and of course, I want you to be happy. Alam ko nakangiti din ako ng Kuya Bono kasi totoong masaya ako para sa biyanan ko. Pero kinabukasan ng hapon, pasado 7:00 ay nakaset na ang mesa sa veranda. Puno ng pagkaing hinanda mismo ni Mami Jenny. Napakaganda ng presentation. Hanggang sa narinig ko ang pagtunog ng doorbell, pero kasunod nun ay tunog din ng high heels shoes ni Mami Jenny na nagmamadaling buksan ang gate. Nakabihis din kami ni Adrian at siya noon ay lumapit sa akin at hinila niya ako sa living room upang salubungin ang magiging stepfather niya. Bumukas ang main door. Halos sabay kaming tumayo ni Adrian mula sa pagkakaupo namin sa sofa. Iniluwan nito ang sexing biyanan ko, pero kasunod nun ay ang gwapo at makisig na lalaking noong makita ko'y parang kumuryente sa tuhod ko, kaya bigla akong nanginig at napakapit sa braso ng asawa ko. Ang lalaking yon, of all people, Kuya Bono, ay si Dieter. Napaka-awkward, Kuya Bono, nung mag-dinner kami. Naipakita ko ang picture ni Dieter kay Adrian noon. Pictures niya sa Facebook, pero parang hindi yata natandaan ni Adrian ang mukha ni Dieter. Si Dieter naman ay hindi nagpahalata hanggang natapos ang dinner at umuwi na siya, hindi pa rin ako mapalagay. 2 araw pa, Kuya Bono, ang dumaan bago ko nasabi sa asawa ko. Nagulat siya actually, pero saglit lang siyang nag-isip bago sinabing, well, nakaraan na yun. Kasal ka na sa akin at siya naman ay ikakasal sa mami ko. At tayo ay magsasama-sama dito. Tumawa siya saglit pero bigla din nagseryoso. Let's just call this a restart or reset. Parang computer or cellphone na kapag pinactory reset mo, mawawala na yung old data and your unit will be like new again. Kaya mo ba yun? Nung gabing yun ay kinausap namin si Mami Jenny at hindi siya nagulat, Kuya Bono, kasi dati na daw niyang alam. Isang araw bago siya inimbitang mag-dinner ay umamin na sa kanya si Dieter. Ang sabi ni Mami Jenny noon, don't worry guys, aalis kami. Pupunta kami ng Cebu. Doon na lang ako magbi-business. Nandun ang kaibigan ko na siyang makakapartner ko sa negosyo. Doon na rin kami ikakasal ni Diet. And it's okay kung hindi kayo makapunta. Hindi naman very special ang kasal namin eh. I just want things to be legal, kaya kailangan namin magpakasal. At yun nga ang nangyari, Kuya Bono. Parang nasa abroad ulit nun si Mami Jenny kasi matagal na hindi sila nagkita at nagkasama ni Adrian. Nabuntis ako noong 2021. First baby sana namin ni Adrian pero nakunan naman ako. Nakakarating kami noon sa Ubando, Kuya Bono. Nakikisayaw kami doon para lang mabuntis ulit ako pero wala pa rin.
December 2023 ay dumating sina Mami Jenny at Dieter. Sarado na daw ang business nila sa Cebu at dito na sila magnenegosyo sa Isabela. In short, magkakasama na ulit kami sa isang bahay. At hindi ko nagustuhan ang ginawa at sinabi sa akin ni Dieter noong January 27 this year lang. Nakasalubong ko siya sa hallway at ang sabi, "Hindi ka pa pala nabubuntis ni Adrian. Baka ako, kaya ko yan." Gusto ko siyang sampalin nun, Kuya Bono, pero nagtimpi ako. Hindi rin ako nagsabi kay Adrian. Sa halip ay sinabi kong bumukod na lang kami. Madiin ang paghindi ni Adrian at ang sabi niya, "Ang laki nitong bahay at sa akin to, mahal. Hindi tayo aalis. Umiwas ka na lang sa dapat mong iwasan." Ngayon, Kuya Bono, ay March 30, 2024. Patapos na itong kwento ko, Kuya Bono, at hanggang ngayon ay hindi pa rin ako komportable sa pagtira sa bahay na ito dahil kay Dieter. Pakiramdam ko nag-i-enjoy siya dito. May mga trabaho kaming lahat at halos sa gabi ko lang sila nakikita dito. Ako naman ay umuwi ng tanghali dahil nandyan lang yung school ko. Pero ilang pagkakataon din, Kuya Bono, na parang sinadya ni Dieter na umuwi ng tanghali at nagtangka siyang kausapin ako pero iniwan ko siya. Hindi ko alam kung nauunawaan nyo ang kalagayan ko, Kuya Bono at mga kahugot. Ayaw ng asawa ko na bumukod kami. Tuloy ay parang nagkakaroon na ng pader sa pagitan namin ng asawa ko dahil iniiwasan ko na magsabi sa kanya ng mga iniisip at nararamdaman ko. Kasi alam ko namang iisipin lang niya na gusto ko lang na bumukod na kami. Sa totoo lang ay nahihirapan ako, Kuya Bono. Hindi ako sanay sa ganito. Mabait ang asawa ko at mahal ko siya pero hindi talaga ako komportabling kasama ko sa iisang bahay ang ex kong asawa ng biyanan ko. Naiinip na din ako. Gusto ko nang magka-baby pero bakit hindi pa rin ako nabubuntis ng mister ko? Anong gagawin ko? Sana mapayuhan niyo ako. Umaasa at nagpapasalamat, Myla. Kahugot na Myla, my love, my life, isanggunin natin sa mga kahugot natin nanood o nakinig sa iyong kwento ang pagpapayo na kailangan mo. Pero ako ay magbibigay din ng pieces of advice ko sa comment section. Ita-type ko na lang, kasi mas magaling akong mag-type kesa magsalita. At pasalamatan na lang kita sa pagtitiwala sa ating programa para sa kwento ng iyong buhay at pag-ibig. At talaga namang ako ay nahihirapan sa sitwasyon mo ngayon. Ngayon pa man, as I said, itatype ko sa comment section ang aking pagpapayo sa iyo. Just in case makatulong lamang, okay? So sa ngayon ay magsa-shoutout na lang muna tayo. Nanguna si Jovi Puya, shout po, always listening from Nueva Vizcaya. Shoutout na din sa dalawang pamangkin ko na same avid listeners, Engineer Jomar and Gretchen. Thanks a lot po. Uy, engineer na si Jomar. Congratulations. Jomar Puya, hindi ba? And PS third, hoping ma-mention sa next story. Yan, na-mention na kita, Jovi. Maraming salamat. Pinapanood ko dati yung mga vlogs mo nung hindi pa na-hack yung account ko. Sana mapanood ulit kitang mag-vlog. That time na nagtitinda ka ba ng merienda? At wala kay Mali, pa-shout ko yung sa pinakamamahal kong partner na si Grace Tagyam dyan sa Caritan Central na lagi nakasubaybay at nakikinig sa mga upload nyo, Kuya Bono. From Leslie Tuliao here in Tin Hau, Hong Kong. Salamat and shout out sa iyo, Grace Tagyam from Leslie Tuliao. Pa-shout ko yung Bono, no problem, Kali o Kai. Kiana Jose, shout out to you. Mero Jewel, pa-shout ko yung Bono, lagi kong inaabangan ng mga uploads nyo. Maraming salamat. Sheila Valencia, pa-shout ko yung Bono, always listening here in Singapore. God bless you and please stay healthy always. Sheila Valencia, salamat. Melowin Antonio Cayaban, shout out to you. Stephen Joy Daliri Fulgencio.
Masyad ko Bono, ang asawa ko na si Catherine at ang anak namin dyan sa Banna, Ilocos Norte. Always listening here in Canada. Thanks a lot, Stephen Joy, the leading full hand show. Neslean Padua, shout out to you. Rosan Borja Madriaga. Pa-shoutout kay Shaina, happy graduation, got your back always. Wow, thank you. Ako si Shetot, pa-shout ko Bono, always listening here in Santiago City, sa Dallas. Shout out to you. Baka nakasalamuhan mo na dati ang kahugot natin ito, si Ma'am Myla. Melody Bautista Rodriguez Anderson, pa-shout ko Bono, I've been listening here in Oslo. From Kalamagi, San Pablo, Isabela, Oslo, Norway. Shout out to you, Melody Bautista Rodriguez Anderson. Jeric says, shout out kay Bono from Uma, Lubwagan, Kalinga. Always nakaabang sa mga bagong kwento mo, kuya. Salamat and God bless you always too, Jeric. Ocampo, Joan Gumiran. Wow, thank you so much, dear Kuya Bono. May bagong kwento ulit na kaming papakinggan. Pa-shout nga din, God bless you always. Ocampo, Ogano, Joan Gumiran, shout out to you. Rizabel Gaspar Eclar, shout out Kuya Bono. More power po sa inyo sa inyong programa. Ann Ignacio, pa-shout Kuya Bono. At maraming salamat, Ann. Pasensya na sa aso ko, ano. Praise Q Bonilla, pa-shout Kuya Bono sa mga newly LPT, lalo-lalo na si Marjorie B. Mangalindan, pati na rin sa mga mag-graduate ngayong school year 2023-24. Ingat po sa lahat and God bless us all. Kiel Alcantara Tulia, pa-shout ko Bono sa Alcantara family from Alunan, Quezon, Isabela. From at saka Tulia family ng Pia Blanca, Tuguegarao City. Okay. Rosalie, medyo naghang ako doon sa Pia Blanca, Tuguegarao City. From Pia Blanca. Okay, name niya yung Pia. Okay, Pia Blanca. Tuguegarao City ba yung place mo? Meron kasi ako alam na Villa Blanca sa hotel kung saan naroon dati yung station kung saan ako nagtrabaho. Pasensya na. Rosel Pico, good day Kuya Bono, shout out po about us from Seaway San Emilio. Shout out to you, Rosel. Lynn Antonio Tolosa, pa-shout po always sa Bangor City in Hong Kong. Salamat Lynn Antonio Tolosa. Pa-shout po always listening here in always listening here. Pa-shout out din po kay Yasab ko, Jair Perez, ingat ka palagi sa work mo. I love you palagi. Hindi ko mabasa yung name niya. It's Arabic. Azel Oil Revels, Silverio. Okay? Good day Kuya Bono. Pa-shout po sa lahat ng abangers gaya ko dito sa Hong Kong. Sana sa susunod na kwento, kwento ko naman po ang binasa niyo for power. Sana nag-send ka na at titingnan natin. Ano? Ann Rosa, hello. Pa-shout Kuya Bono sa lahat ng taga Santiago. Shout sa inyo lahat. Matagal-tagal na rin akong hindi nakapunta ng Santiago City. Kahit nakapit bahay ko lang. Masyadong busy, kahugot. Lisa Sanchez, pa-shout Kuya Bono from Solana, Cagayan. I've listened mo since grade 6 pala ako. Pinapakinggan na kita sa radyo. Salamat Lisa Sanchez. Adeliza Dazo Remo, pa-shout Kuya Bono. Maulang umaga. Hello sa abangers from Hong Kong. God bless po. God bless you too, Adelaida. Jen Baruga Mangulat, pa-shout Kuya Bono. Salamat. Thank you, Jen. Pauline Lablabong, shout out to you. Ann Hena. Pa-shout out ng Kuya Bono, Kin Jai X ko na babalikan ako after 5 years. Okay, good luck. Share your story, don't forget. Babs Banyaga, shout out to you. Mylene, pa-shout Kuya Bono here in Repulse Bay, Hong Kong. Maraming salamat Mylene. Ito yung matagal na nating kahugot. Jubilin Medina, pa-shout Kuya Bono. At sa kapatid ko na nasa Saudi na addict din sa pakikinig sa iyo since CLS pa. At sa lahat ng taga-Solana, Cagayan, more power and God bless you to Jubilin Medina. Noli J, doon daw ba to? Pa-shout Kuya Bono, silent listeners mo kami, mag-asawa from Kawain, Isabela, Noli J and Mary Rose, doon daw pala.
Shoutout sa inyong dalawa, Nolly J and Mary Rose Landao. Maraming salamat. Kapitbayan. Roslyn, good day Kuya Bono. Pa-shoutout all the way here in Hong Kong. Roslyn, salamat. Lynette Alcantara, si Daya, pa-shoutout Kuya Bono. Avid listeners ng Kanan Lapas Abra. Sana araw-araw may bagong upload during noon break time sa school. Ikaw ang kasama ko sa classroom ko. Ilang oras ba yung noon break? May 1 hour ba yun? Kasi most of our stories are 1 hour long. Anyway, Lynette Alcantara, si Dayao, maraming salamat, madam. Masyad Kuya Bono, listener from Hong Kong. Thank you, Junaline. Carol Tungpalan Batugal, Masyad Kuya Bono, sobrang init po pala dito sa Pinas. Welcome back to our country. And enjoy your vacation, Carol. Congratulations again for your son. Shannon Corpus, pasyat po sa aking mga pinsan na sina Althea Saladino, Gian Saladino, Richelle Joy Baroga, Romel Corpus, Elisa Kem Pascua, Darius Pascua at kay Jasmine Bejarin na syempre Kuya Bono pasyat din sa akin na gagraduate din sa taong ito. Shannon Corpus, happy graduations and congratulations. Arceli, shout Kuya Bono from Quezon Isabela, shout to Arceli. Linda Raway, pasyal kay Bono, listener here in Pasig City. Jomar Tolentino Parbo, pasyal kay Bono dito sa TESDA LIT na nakaka-adik makinig kasama ng aking mga classmates. Jomar Tolentino Parbo. Caroline Castillo Agangan, pasyal kay Bono, sana araw-araw may bagong upload. Let's see. Julie Garcia Garasi. Tingin ko yung malakas na hangin ngayon ay naglilikha ng hindi magandang sound. Pagpasensyahan niyo lang kahugot ha. Julie Garcia Garasi, yon may bago ulit. Salamat Kuya Bono, always sa from Locos Norte. So, salamat Julie Garcia. Zoe Yong, pasyal Kuya Bono kay mama ko, Vina Sanense at sa pinsan ko, kahugot na din po ngayon, Jari J na nasa Saudi. Sana tama ko sa pronunciation ng pangalan. Jari G or Jer J. Thank you. Viterbo, J. Javier, hello Kuya Bono, shoutout from Barangay Managbang, Quezon, Isabela. Kasalat ng Viterbo. Moises de la Cruz, shoutout kay Ella Reyes Corcuera at kay Joseph Aspurias at sa mga guro ng Raniag High School na isa na rin sa mga kahugot. Thank you. Judeline M. Duryuk, pasyat Kuya Bono, JMSG Admins, Lisa Mandakirot, Joyce Tumaliwan, Tupal, Jesus Magaliones Mandak, Ramis Calmeri Jane, Ginukod Joy, Kidlat, Lina Aglipay, and yours truly, Judeline Kirot. God bless you. Sana tama yung pagkakabasa ko ng mga pangalan. Wala kasing nagse-separate sa kanila ng kama. So hindi ko alam kung yan ay apelyido nyo ganito. Next time paglagyan ng kama, okay? Xavier Payne Baltazar Itmilao. Okay. Waiting Kuya Bono pa shoutout po si Benji Sister Way na adik sa programa mo. At sabi naman ni Benji Sister Way, Aman Abayan Ra. Ayan. Benji Sister Way, shoutout to you mula kay Xavier Payne Baltazar Itmilao. So nabasa ko lahat ng mga pa-shout kahugot at pasensya na sa ingay sa aking paligid sapagkat ako ay nasa nayon. Hanggang sa muli mga kahugot, muli tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng BKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love to kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy kahugot, stay safe, and God bless us all.